Mga brother and sister, panoorin natin itong video na 'to. Ilahad natin ang katotohanan dito sa video na 'to, na ang nag-post ay si Brother Esel na abogado ni Daniel. Yung tinutukoy kong Daniel, mga kapatid, ay hindi yung Daniel na artista, baka mamali kayo. Itong tinutukoy kong Daniel ay yung puno ng iglesia, na tinatawag na Iglesia ni Daniel. Ito yung leader ng isang iglesia na dapat nating tawaging Iglesia ni Daniel. Yan. At ang Iglesia ni Daniel na yan, ang abogado niyan, ito si Esel, si Brother Esel. Nagmimistulang abogado ni Daniel yan eh. Ngayon, ang pamagat ng isa-isahin natin, ang pamagat ng YouTube channel ni Brother Esel ay Real Talk lang. Meron pa nga siyang inilalagay na expose the truth. Yan. Yan ang mga niya, yung mga pamagat niya sa sarili niya. Real talk lang, expose the truth. Ngayon, nagtataka ako, kung expose the truth at real talk, bakit hindi siya nagsalita dito sa video na 'to? Bakit ipinalabas lang niya? Hindi siya nagsalita. Samantalang yung mga Exeter na galing do'n sa iglesia ni Daniel na nag-aalisan, kung punahin niya ng matindi, gano'n na lang, na para bang pagkasama-sama ng mga Exeter, na yan ay hindi totoo. Katotohanan na sila'y mga alipin ni Kristo. Hindi ko naman nilalahat ng Exeter alipin ni Kristo, siyempre. Parang sa iglesia ni Daniel, hindi naman nilalahat ko do'n mga hinatulan na. Kasi yung iba diyan nadaya lang naman nila eh. Nadaya, naloko, iba namang mga datihan diyan natatakot umalis dahil binantaan ng sugo. Diba? Yan. Yan ang kaya hindi natin lalahatin. Pero itong video na ito, mga kapatid, lilinawin ko. Ito ay isang stage play na ang direktor, siguro membro din nila. Ito'y sa pagitan ng dalawa. At kung di ako nagkakamali, mga kapatid, magkakilala 'tong dalawang 'to, magka-member 'to. Ito yata puno nila yung matanda na pinalalayas daw niya yung masamang espiritu. Ang nakaka-wonder dito na dapat niyong isipin, siyempre yung taong 'to bago dumating diyan sa stage na yan, siyempre natulog yan siyempre. Pagkagising nag-almusal, naligo, sumakay ng jeep o bus, at siyempre nagbayad, binilang niya yung pambayad niya. Kasi wala naman nagbabayad pagkabayad, hindi binibilang. O kaya naman pagkabayad hindi kumukuha ng sukli. Siyempre ginawa niya yon hanggang sa makarating siya diyan sa stage. Hanggang sa matuntun niya yung stage o makarating siya diyan sa stage. At kung talagang may masamang espiritu itong taong ito, isipin niyo yan, masamang espiritu mismo lumapit do'n sa lalaki para palayasin niya yung sarili niya. 'Di ba, mga kapatid? At isang lang yun, mga kapatid, isang halimbawa lang yun na ito ay scripted. Ito ay malaking kalokohan. Uulitin ko, scripted 'to. Isang halimbawa lang yun na scripted 'to. Marami pa tayong pupunahin diyan. Kasi itong si Brother Esel na abogado ni Daniel, hindi siya nag-comment tikom ang bibig niya Hindi ko alam bakit natikom ang bibig nito. Samantalang 'pag yung Exeter ang pinag-uusapan, napakadaldal nito, ang daming sinasabi. Na akala mo'y kilalang-kilala niya yung mga tao sa MCGI, kilalang-kilala niya si Daniel, kilalang-kilala niya yung mga Exeter. Alam niyo, sasabihin ko ulit yung dahilan kung bakit dumidikit sa MCGI ito Ang gusto nito simpaty viewers, followers, magse-share ng video niya, at higit sa lahat popularity. Kasi kung do'n lang siya magpo-focus sa iglesia na tinayo niya, hindi siya dadami agad. At kung ang ipalalabas lang niya puro video niya, hindi rin siya mapapansin. Sino ba naman manonood ng video niya, siyempre. Kaya gumagamit siya ng mga kung sino-sino. Nag-aakot siya ng mga iba't ibang sekta, pinagsasabong niya. Ginagamit niya yung mga Exeter, ini-edit niya yung video
puputulin niya, pinuputol niya yung video. Ano 'to, eh, mandaraya 'tong taong 'to mga kapatid, eh. Kaya kung sino mang kaalim sa iglesia ni Ethel, magsialis kayo diyan kasi itong taong 'to, walang tinanggap na ministeryo sa Panginoon 'yan, Kasi kung may tinanggap na ministeryo sa Panginoon 'yan, nangangahulugan may banal na espiritu 'yan. At kung may banal na espiritu 'yan, malalaman niya na si Daniel hindi sa Diyos. Gano'n 'yun mga kapatid. Ayan, panoorin natin 'tong video, play natin. Nanginginig pa sa takot sa harap ko. Kita niyo, Ayan, nanginginig daw sa takot yung lalaki. Pero hindi umaalis sa harapan niya. nagre-react. Ayun, kita niyo, masamang espiritu na hindi mo pupuwedeng sabihing nangingisay ito mga kapatid, eh. Kasi yung mga masamang espiritu, mga nangingisay, yung mga natutumba sa lupa yun, eh, ta's nangingisay. Ito hindi nangingisay. Tsaka uulitin ko mga kapatid, yung matandang may hawak ng microphone, yan ang may masamang espiritu. Kasi yung mga masasamang tao na yan na nagpapanggap na alagad ni Kristo, may mga masamang espiritu yan, eh. Kaya nga tinatawag ng Panginoon yan na anak ng dyablo. May mga masasamang espiritu yan. Yan, tignan niyo, Tignan niyo yung pangingisay niya. Pag natabi ka sa mahanap ka, di ka pwede magtago, eh. Kita niyo, scripted na scripted, oh. Sa'yo, nakapagtago ka. Dalawang kamay naman, oh. Parang alam niyo yung exorcist pag umaga. 'Di ba pagka elementary, bago tayo pumasok sa loob ng room natin, dati pinapaano tayo, exorcist. Ganyan na ganyan ang ginagawa niya, medyo may pagkakaparehas, eh. Ba? Ayun, yan, Nakausap ko siya. tingnan niyo. Ganyan na ganyan yun, eh. Tingnan niyo, Ibang ibang movement naman ang gagawin Nang niya. maayos, pero rito na napunta sa harap. Yan. Ganyan din yung ginagawa, 'di ba, pagka bago pumasok sa school, sa flag ceremony minsan yan ang ginagawa, eh. Yung shoulder mo, iniikot-ikot mo. Wala na. Ayan na. Ayan, bumibilis, oh. Ayan, fast Kaya nga. forward na, Ayan na, nag-react. Ayan na. Tatalikod naman mga kapatid, Kikending pa yan mga kapatid, Masamang espiritu, marunong kumending. Isipin mo yan, palalayasin ka na, nakuha mo pang kumending. Espiritu. Ayun, Nagsasalita. Balik natin, ayun na. Ayan, Tingnan niyo, masamang espiritu. palalayasin na siya, nakuha pang kumending ng masamang espiritu. Papakitang gilas pa. Tingnan niyo mga kapatid, Yan. Nagsasalita. Ayaw daw niya dun sa matanda kasi palalayasin siya. Pero ang nakakapagtaka, pumunta siya diyan. Yan na. Ayaw niya sa matanda, palalayasin siya, pero nagpunta siya diyan. Hindi naman siguro iginapos yan. Hindi naman siguro iginapos nila yan at isinakay sa kung saan man papunta diyan. O kaya naman, hindi naman siguro dinalang tulugan diyan. Di ba? Siyempre, nakaporma pa nga mga kapatid, todo porma pa nga, at marunong pang kumending. May gusto sa iyo. Anak daw ng Diyos yung matanda, sabi. Kilala niya tayo, eh. Sabi niya, anak ka ng Diyos. Sabi ng matanda, kilala niya tayo, eh. Ano siya, proud na proud siya. Yan, mga kapatid. Isang ebidensya na yan ay bulaang propeta. Bulaang mangangaral, bulaang propeta, bulaang alagad ng Diyos. Nagpapanggap lang yan, eh. Yan ay scripted mga kapatid, eh. Planado yan, eh. Kita niyo ba naman, ayaw daw niya dun sa may matanda. Pero nagpunta siya diyan, 'di ba? At saka isipin niyo bago maganap yung na yan, sitwasyon na yan. Siyempre naghintay pa siya ng ilang oras siyempre. Hindi naman agad-agad pagkadating niya diyan sa site na yan, sasalang na agad siya para gumanap ng acting niya. Siyempre aayusin pa yung paligid, lalagyan ng mga bulaklak. Naghintay pa siya talaga. Tapos nung nakaayos na lahat, umakyat na siya sa stage para palayasin siya. Isipin niyo, ayaw niya sa matanda pero nagpunta siya diyan sa lugar na yan at umakyat siya sa stage.
Yan ay malaking kasinungalingan. At isa pa sa ano mga kapatid, isa pa sa ebidensya o patunay na yung mama na yan na naka all white, puti sapatos, puti yung pantalon, puti yung long sleeve niya o ano man yan, polo man yan. Hindi ko alam kung puti rin ang salawal niyan. Hindi natin alam, nakatakip eh. Yan, wala tayong alam doon. Pero ang alam natin, maitim ang puso niyan. Puti pantalon, puti yung sapatos, puti yung polo. Hindi ko alam kung puti yung medyas, pati yung underwear niya kung puti, salawal niya. Pero ang isang alam natin, yung puso ng taong yan masama. Kasi para magpanggap ka na isang propeta o mangangaral ng Panginoon, alipin ni Kristo, masama kang ang tao. At isa sa ebidensya, bibigay ko sa inyo, na yun ay nagpapanggap lang na alagad ng Diyos. Ang ebidensya, niluhuran siya ng tao. Alam niyo kung talagang alagad ng Diyos yung naka-all white na yan, hindi siya papayag na lulod sa kanya yung tao na naka-stripe. Hindi siya papayag. Kasi una sa lahat mga kapatid, lagi nyo tatandaan na ang lingkod ng Diyos, ang alipin ni Kristo, hindi tanga. May nalalaman yan. Alam niya aral ni Kristo. At higit sa lahat, may kasamang banal na espiritu yan. Kaya yan ay nakaalam sa katotohanan. Kaya kung talagang lingkod ni Kristo yan, lingkod ng Panginoon yan, yung naka-all white na yan, itatayo niya yung lalaki na yan. Itatayo niya yan para pagsabihan na bawal yung ginagawa mo, pagluhod yan, pagsamba yan. Na sasabihin niya, tao rin siya, na sasawayin niya. Pagsasabihan niya yung tao na yan na may masamang espiritu daw, na ang luluhuran lang yung Diyos. Kasi ganito mga kapatid maraming nakapanood ng video na to syempre. Di ba? Maraming nakapanood niyan. Ngayon, yung mga tao, hindi nila alam na yung ginagawa ng taong yan, doon sa naka-all white, bawal ng Diyos yun Ang tanong, ikinurik ba niya yung taong lumuhod? Panoorin natin kung ikinurik niya. Ayan po yung Bible. Naintindihan niyo na sinasabi ko? Ano pangalan mo? Diba? Ayaw niya doon sa matanda pero pinalalapit niya. Tignan niyo yung kamay ang bilis. Pinalalapit niya. Ayaw mo, okay? Ayun mga kapatid Ayaw niya pero pinalalapit niya. Ayun Ano pangalan mo? Yan mga kapatid wala tayong nakitang pag-correct sa taong nagkakasala na may masamang espiritu daw. Kahit hindi na lang sa tao mga kapatid yung pagsaway na gagawin niya na bawal yung pagload sa tao. Kahit hindi na lang sa taong yan na may masamang espiritu daw. Kahit doon na lang sa nanonood. Para maging aware yung mga nanonood, lahat ng nanonood, maging aware sila na ang pagload sa tao, pagkakasala yun Kasi ang luluhuran mo lang, Diyos lang wala nang iba. Dito sa lupa, wala kang luluhuran dito. Doon sa langit, wala ka ring luluhuran doon. Liban sa Diyos. Dito sa lupa, wala ka ring luluhuran liban sa Diyos din. At lagi niyo tatandaan si Kristo Diyos 'yun. Anak ng Diyos 'yun. Nagmula sa Diyos 'yun. Ngayon, bakit hindi niya sinaway yung yung lalaki na may masamang espiritu daw para sa ikatututo ng mga taong nanonood. Kahit hindi na lang doon sa lalaking sinasaniban kahit doon na lang sa mga taong nakakakita ng ginagawa nila para maging aware yung mga tao na bawal ang lumuhod. Hindi niya kasi alam 'yun. Wala kasi siyang banal na espiritu. At itong mama na 'to, na matanda na 'to, hindi niya alam 'yun, wala siyang banal na espiritu. Pinakamaiksing salita, hindi yan lingkod ng Panginoon. Nagpapanggap lang yan. Yan. Kasi bawal ang pagload sa mga kapatid, sa anghel. Bawal lumuhod sa anghel.
Bawal lumood sa tao, bawal 'yun, eh. Tingnan niyo, babasahin natin 'tong nasusulat dito sa sa Gawa, chapter 10, verse 25 hanggang 26. At nangyari na pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Yung Cornelio daw, nagpatira pa sa paanan ni Pedro. Si Pedro kasi yung tinutukoy dito na na pinagpatirapaan, eh. Yung Cornelio, lumuhod sa nagpatira pa sa harap ni Pedro, sa paanan ni Pedro. Ayun, at nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan. Kagaya ng ginagawa nitong taong 'to. Sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Yung pagluhod kasi at yung pagpapatira pa, pagsamba yan mga kapatid, eh. At yan ay dapat ginagawa mo sa Diyos lang. Hindi sa tao, hindi sa anghel, lalong hindi sa hayop, lalong hindi sa rebulto. Sa Diyos lang. At ang paraan ng pagluhod, lagi nyo tatandaan, ay pagsamba. Ngayon, sasabihin nyo, paano naman kami sasamba sa Diyos? Di namin nakikita. Pwede kayo sumamba sa Diyos. Pwede kayo lumuhod sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga pagka mananalangin kayo, lagi nyo tatandaan, luluhod kayo. At lagi nyo tatandaan, ang pananalangin ay lihim. At utos ng Panginoon yan. Yan. Sinaway ng sinaway ni Pedro. Sinaway ni Pedro yan nung nagpatira pa sa kanyang lalaki upang si Pedro isambahin. Sinaway ni Pedro yan. Kasi alam ni Pedro, bawal yun, eh. Kasi si Pedro may aral. Si Pedro may gabay ng banal na espiritu. At siya ay tunay na alipin ni Kristo. Kaya nga sabi niya dito sa 26, dadapat itinindig siya ni Pedro. At sinabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Yan. Sinaway ni Pedro, etong mama na to, itong matanda na to, na mama. Hindi niya sinaway. Mali yun, eh. Doon pa lang malalaman nyo, hindi lingkod ni Kristo to, eh. Panoorin pa natin. Ayaw mo, okay? Yan, hinawakan na yung ulo. Kita nyo, yung lalaking may masamang espiritu, may relo pa. Nagre-relo pa to siguro para hindi siya malit dyan sa event na gagawin nilang teleserye. May relo siya para di siya malilit. Rebuke you, iwanan mo siya, wag ka nang papalit sa tanas. Pinagsasabihan niya yung lalaki na may masamang espiritu daw. English kasi, hindi ako marunong sa English mga kapatid, eh. Kinagapos. Yan. Ito, may ipapapansin ako sa inyo, mga kapatid. Isa rin sa yun, ebidensya yun, mga kapatid, na hindi alipin ni Kristo tong matanda na to. Pakinggan niyo yung sasabihin niya ulit, Rebuke you, iwanan mo siya, wag ka nang papalit sa tanas, kinagapos kita. Labas! Yan. Narinig niyo yung sinabi niya. Inuutosan niya si Satanas. Alam niyo si Satanas, yan ang ama ng kasinungalingan, eh. Yan ang Diyos ng sanlibutan. Yan ang pinakamasama sa lahat. Yan nagsimula lahat ng kasamaan, eh. Si Satanas, kay Satanas. Inuutosan niya yung pinakamataas sa lahat ng masasama. At yan ay si Satanas. Inuutosan niya, mga kapatid, lumayas daw. Tapos may sasabihin siya, mga kapatid, pakinggan natin ulit. Ayaw mo, okay? Wala kasi itong yung slow mo, eh. Para sana dali lang, quality send feedback. Wala, mga kapatid, walang slow mo, eh. Sana natin slow motion para marinig natin na mas maayos, eh. Pero ito, pakinggan na lang natin. Dahil lang, wala bang translate din to? Wala rin, mga kapatid, eh. Rebuke you, iwanan mo siya, wag ka nang papalit sa tanas, kinagapos kita. Labas! Yan. Tandaan niyo yung sinabi niya, iwanan mo siya, wag ka nang babalik sa tanas, ginagapos kita. Inuutosan niya si Satanas, wag na daw babalik. Hindi pwede mga kapatid, eh. Hindi pwede kasi si Satanas ngayon, malaya siya ngayon, eh. Hindi pa kasi siya nagagapos. At ngayon,
Speaking of gapos, pakinggan ulit natin. Out! Rebuke you! Iwanan mo siya! Huwag ka nang papalit, Satanas! Kinagapos kita! Laban! Yan. Sabi niya, ginagapos daw niya si Satanas. Alam niyo, malaking kasinungalingan yan eh. Una sa lahat, kung may gagapos man kay Satanas, kapwa niya anghel yun. Mas malakas sa kanya. Sino tong mama na to, matanda na to, para magsasabi ginagapos daw niya si Satanas? Si Satanas. Paano mong igagapos si Satanas? Sino ka? Hindi pa pwedeng igapos si Satanas, mga kapatid. Kasi malaya pa siya eh. Lagi niyo tatandaan, mga kapatid, bago igapos si Satanas, magkakaroon ng pagbabaka sa langit. Magkakalaban magkakaroon ng pagbabaka, magkakaroon ng labanan sa langit. Laban kay Satanas at doon sa isang anghel. Matatalo si Satanas. Yan. Doon sa mga panahon na yon, yung pagkagapos niya. Kaya itong taon to, nagsasalita siya ng hindi niya nalalaman. Kasi nag-iimbento nga siya eh. Ngayon, kasinungalingan yon. Malalaman nyo isang patunay din na itong taong to ay sinungaling. Kasi tingnan mo naman, sasabihin niya, ginagapos daw niya si Satanas. Alam nyo, hindi pa pwedeng igapos si Satanas ngayon. At babalik-balik talaga si Satanas. Kasi ganito, mga kapatid eh. Kung si Satanas, nagapos niya na, talagang naigapos niya na, wala na. Wala nang ama ang sanlibutan. Di sana wala nang masasamang isipin ngayon, wala nang masama. Ang naghahari na sana ngayon, ang kabutihan sana ang naghahari ngayon sa mundo. Kasi pagkagapos kay Satanas, mga kapatid, ang maghahari na yung mga lingkod ni Kristo eh. Naghahari na ba sila? Wala pa eh. Ang dami pa rin masasama ngayon sa sanlibutan eh. Nagkalat ang masasama ngayon eh. Kasi si Satanas, malaya pa siya ngayon. Hindi siya nakagapos. At kung may gagapos man kay Satanas, anghel yun. Nakasulat sa talata dito, mga kapatid. Ang sabi dito sa Revelation 21-3. Ito ang tunay na pagkagapos kay Satanas. Hindi pa nangyayari to. Malaya pa si Satanas ngayon. Kaya nga ang kasamaan ngayon tuloy-tuloy. Pag nagapos na si Satanas, doon na mahihinto ang kasamaan ng sanlibutan. Kasi ang maghahari na yung mga banal ni Kristo. Mga banal ng Diyos ang maghahari na sa mundong to. Kaya nagsisinungaling ang matanda na yan. Ito, basahin natin itong nasusulat dito sa Revelation 21-3. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala. Tanikala, yung panggapos sa kamay o sa paa. Sa kanyang kamay. Ulitin ko may nakita si Juan. Nakita niya, sabi niya, nakita ko isang anghel. Nakita niya isang anghel na nananaog mula sa langit, bumababa mula sa langit. Na may susi ng kalaliman, may hawak ng susi ng kalaliman. Siyempre, hindi naman pwedeng may susi ng kalaliman tapos hindi niya hawak. Di ba? O siguro, dala niya. Na may susi ng kalaliman. Yung nakita ni Juan na nananaog mula sa langit, bumababa mula sa langit, may susi daw ng kalaliman. At isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Yung laking tanikala pala yung hawak nitong anghel na nakita ni Juan na bumaba sa langit. Na may susi ng kalaliman. Bakit siya may susi ng kalaliman? At bakit siya may tanikalang malaki sa kanyang kamay? Basahin natin itong nasusulat dito sa 2. At sinunggaban niya ang dragon. Yan ito na yung pagkagapos kay Satanas. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at iginapos na 1,000 taon. Yan. Sa panahon na to, doon palang magagapos si Satanas. At gagapusin siya ng 1,000 taon. Kaya sa 1,000 taon na yung mga kapatid, wala nang kaguluhan na mangyayari. Wala nang pagpatay, wala nang magbebenta ng mga kung ano-anong nakasasama sa tao, wala nang magnanakaw na milyon-milyon ang ninanakaw. Wala nang ganon, wala nang mayor, wala nang presidente. Wala nang taong mamumuno dito sa sanlibutan. Walang kahit sinong tao na ang hahawak ng kahit anong posisyon dito sa mundo.
Dahil ang maghahari sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon, na nakagapos ni Satanas ay ang mga banal ng Diyos, yung mga banal. Kung meron mang masama sa panahon na yon, sa sense na hindi sila sasampalataya. Pero hindi sila gagawa ng masama, hindi lang sila sasampalataya sa puso nila. Kasi may mga gano'ng mga kapatid, sumusunod siya. May ganito kasi mga kapatid, may taong inuutusan mo. Kunyari nag-utos ka sa 10 tao, maghukay sila. Ngayon, ang usapan, ang sahod nila tag-100 kada isa para hukayin yung pinahuhukay mo. Ngayon, yung 10 na yon, hindi mo nababasa puso ng lahat ng yon. Hindi mo alam kung sino dun yung sumusunod sa'yo ng buong puso o yung galit sa'yo. Kasi pwedeng hukay siya ng hukay pero hindi ka niya gusto eh. Kaya lang siya naghuhukay kasi kailangan, kasi inutusan mo siya. Parang ganito mga kapatid. May mga tao naman na bagaman inuutusan siya at sumusunod siya, pero hindi niya gusto. May mga tao kasing inuutusan, sumusunod, hindi niya gusto eh. Kasi nautusan lang siya. Pero sa puso niya ayaw talaga niya sumunod. May mga ganun eh. Sa 1,000 taon, may ganung mangyayari. May mga taong hindi naman gagawa ng masama, pero hindi sila sasampalataya sa ipangangaral sa 1,000 taon. Kasi sa 1,000 taon mga kapatid, ipangangaral sa buong mundo ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kasi sa ngayon, sa panahon natin ngayon, may mga bansa, may mga isla, may mga lugar na hindi alam ang ebanghelyo ng Panginoon eh. Marami, mga kapatid. Bagaman sa isang lugar may mangangaral nga doon na nagsasabing sa Diyos, pero hindi pa rin alam yung ebanghelyo ni Kristo. Kasi hindi niya ipinangangaral ng buong puso. Dinadaya niya yung tao, ibang aral lang ibinibigay niya sa mga tao. Kaya mangyayari lang na maipapangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ng buong buo. Ng buong buo sa 1,000 taon nang mangyayari yan. Hindi ngayon. Lagi niyo tatandaan na maipangangaral lang ng buong buo ang ebanghelyo sa loob ng 1,000 taon. Na ang maghahari dito sa mundo ay ang mga banal ng Diyos. Wala ng presidente, wala ng kahit ano. Paghaharian to ng mga banal. Kaya hindi ka na mangangamba ng kakainin mo kung magugutom ka bukas, wala kang dadamitin, kasi magiging patas na lahat eh. Pero sa lahat ng mga tao, hindi lahat doon sumasampalataya. Hindi lahat doon naniniwala sa nangyayari na ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sila maniniwala sa puso nila, hindi sila sasampalataya. Yun ang mga susumpain. Kapatid, alam niyo bakit sila susumpain? Kasi wala na si Satanas eh. Wala na silang maidadahilan na nadaya sila. Kumbaga ginawa nila yung kasamaan na yan. Ginawa nila yung hindi nila pagsampalataya sa sarili nila. Hindi sila natulak, hindi sila pinagpilitan, hindi sila nadaya. Sila mismo ang hindi sumampalataya sa puso nila. At ginawa nila yan sa sarili nilang desisyon. Hindi sila naitulak. Kaya susumpain yung mga hindi sasampalataya sa 1,000 taon. Yan, mga kapatid. At mabalik tayo, nalayo tayo ng konti. Yung tao na yan, ulitin ko, nagsisinungaling. Kasi una sa lahat, wala siyang karapatang maggapos kay Satanas. Wala. Hindi maigagapos si Satanas eh. Maliban na kung pahintulutan ng Ama. At kung pahintulutan naman ng Ama, sino pinahintulutan ng Ama? Ang pinahintulutan ng Ama na gumapos kay Satanas, yung anghel eh. Kapwa rin ni Satanas, anghel. Yung gagapos kay Satanas, kapwa niya anghel din. Kasi si Satanas, lagi natatandaan, malakas na anghel yan eh. Pero hindi nangangahulugan, pinakamalakas siyang anghel. Napakalaki ng langit. At siyempre, mas malaki yung ikalawang langit. At siyempre,
Mas napakalaki yung ikatlong langit at napakaraming uri ng anghel, mga kapatid. Napakaraming uri ng anghel. Maaaring mayroon tayong idea sa mga ibang anghel kung anong uri nila, pero hindi lahat ng uri ng anghel alam natin. Uulitin ko, ang gagapos kay Satanas, hindi itong matanda na 'to, kundi kapwa niya anghel. At hindi pa nangyayari ang paggapos kay Satanas, kaya nga masama pa rin ang sanlibutan ngayon, eh. Uulitin ko, ang palatandaan na naigapos na si Satanas, ay nandito na yung mga banal, naghahari na sila dito. Kasama ni Kristo. Kasi maghahari sila dito kasama ni Kristo, eh. Maghahari yung mga banal kasama ni Kristo dito sa mundo. Yun ang palatandaan na naigapos na si Satanas. Kaya yung sinasabi nitong matanda na 'to, na iginagapos daw niya si Satanas, kasinungalingan yun. Scripted kasi 'to, eh. Yung script niya, hindi niya nauunawa na Layas! Hindi mamaya! yan, Ayaw mo, yan, okay? pakinggan ulit natin, iginagapos daw niya si Satanas. Out! I rebuke you! Iwanan mo siya! Huwag ka nang babalik! Ay, ito pala, meron subtitle sa ilalim, oh. Leave him and never return, Satanas. Sabi niya, oh. May English pa, no? Buti naintindihan ni Satanas yung English niya, no? Satanas, kinagapos kita! Come out, sabi niya. Narinig niyo, iginagapos kita. Sabi niya. Pero wala siyang dalang panggapos, mga kapatid. Isipin mo yan, si Satanas iginagapos mo, anghel yun. Parang hangin yun, hindi mo nakikita, eh. Pero naririnig, pwede mo siyang marinig kung saan siya pupunta, kung saan siya naparoroon. Pero, hindi mo nakikita. Isipin mo yan, gagapos ka ng anghel na di mo nakikita. At wala ka naman panggapos. Kasi yung kamay niya, ang hawak-hawak, ulo nitong lalaki. Hindi naman tanikala ang hawak niya, eh. Isipin yan, may gagapusin siya, pero wala siyang dalang panggapos. At una sa lahat, ang gagapusin niya anghel, espiritu. Kaya dapat yung panggapos na yun, espesyal. Special na panggapos yun. Hindi galing dito sa lupa yung panggapos na yun. Alam niyo kung saan galing yun? Galing sa langit yun. Kaya nga ito, basahin ulit natin tong Revelation 20. Verse 1. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit. Sabi ni Juan, may nakita daw siya. Anghel daw, bumababang mula sa langit, nananaog. Sabi dito, na may susi ng kalaliman. May susi ng kalaliman daw yung anghel na nananaog mula sa langit. Di ko mabigkas yung nananaog, nabubulol ako. Na nananaog mula sa langit. May susi daw ng kalaliman yun. At isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Naku, hindi pala napakalaki. Malaking tanikala pala yung dala nitong anghel, na nakita ni Juan, eh. Siguro yung tanikala na yan, singlaki nitong mama na to, yung matanda na to. O kalahati niya. O singlaki niya. O mas malaki pa sa kanya yung tanikala na yun. Hindi natin alam. Diyos ang nakaalam. Pero ang alam natin, nagsisinungaling siya. Kasi para gapusin mo si Satanas, sino ka? Una sa lahat, di naman siya anghel. Pangalawa, wala naman siyang hawak na tanikala. At pangatlo, wala naman siyang dalang susi ng kalaliman. Kasi itong nakita ni Juan, kumpleto, eh. Nakita ni Juan na kapatid nating anghel. Nakita ni Juan yung kapatid nating anghel, mga kapatid, na may susi ng kalaliman, may malaking tanikala. Bakit may dalang malaking tanikala? At bakit may dala siyang susi? Kasi ganito yung nasusulat sa 2. Kasi susunggaban niya yung dragon. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas. At iginapos na 1,000 taon. Basahin natin ng 3. At siya'y ibinulid sa kalaliman, kaya naman pala may susi yung may susi yung anghel na nakita ni Juan na bumababa mula sa langit, kasi hindi lang pala gagapusin si Satanas, kundi ibubulid din sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa. Yun pala, pagka nagapos pala si Satanas, mga kapatid, hindi na siya makakapandaya pa,
sa buong sanlibutan. Hmm, kaya yung krimen wala na 'yan, mawawala na yung mga krimen. Yung mga hayop nga sa panahon na yun magiging maamo, eh. Yung leon hindi na aatake sa tao yung leon, eh. Kahit yung mga ahas, hmm, hindi na aatake sa tao yun, eh. Magkakaroon sila ng behavior na hindi maipapaliwanag ng siyensya, kasi magiging maamo sila. At 'yan magaganap 'yan sa 1,000 taon na nakagapos si Satanas. Kaya hindi totoong ginapos niya si Satanas dahil una sa lahat ay wala siyang hawak na tanikala at pangalawa, sino siya? Hindi naman anghel 'to, eh. Ang tinutukoy na gagapos kay Satanas anghel, eh. Kaya lagi niyong tatandaan si Satanas malaya siya ngayon. Kaya nga ang paggawa ng masama ngayon, eh, malaya rin. Napakaraming gumagawa ng masama, may pagpatay, may nangre-rape, may nang-aapi, may nagnanakaw, kasi malaya pa si Satanas ngayon. At ang dahilan kaya malaya at ang isa pang ebidensya na malaya pa si Satanas ngayon, dahil may mga ganitong tao katulad nitong matanda na 'to, na nagkukunwaring Kristo, nagkukunwaring alagad ni Kristo. Ayan ang palatandaan na malaya pa si Satanas na ngayon, dahil merong mga katulad nitong taong 'to, na matanda na 'to, na nagkukunwaring alagad ng Panginoon. Yan, ibinigay ko na sa inyo yung mga halimbawa na itong matanda na 'to ay nagsisinungaling. Labas! Layas! Ayun na, oh. Hindi mamaya kayo din! Labas! Hindi daw mamaya. Dapat nilagay mo sa kanyang katawan! Pulutin mo! Oh, tingnan mo may mga inilagay pa sa katawan ng lalaki. Ano kaya inilagay dun? Baka yung mga ano, mga bag may bag pa siguro si Satanas na dala, mga kagamitan. Siguro wala namang toothbrush siguro tsaka toothpaste. Kasabay ng pag-alis mo! Labas! 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 Sa pangalan ni Jesus! Ang ganda ng pagkakaano niya dun, oh. Talagang na-practice na ng matindi, oh. Labas! Huwag ka nang babalik! Hindi, babalik pa si Satanas. Malaya nga siya ngayon, eh. Ano 'tong matandaan 'to, sinungaling 'to, eh. Yun, oh. Tumayo ka. Kanina pa niya sinasabing labas, pero ngayon pa lang naimasmasan ng tao. Kasi, Yan, eto na, si Brother Esel. Wala siyang gagawin. Hindi magsasalita yang ano na yan, mama na yan. Hindi siya magsasalita. Hindi niya kokontrahin yung ginawa ng matanda na panloloko. Mananatili siyang silent. Brother Esel, bakit kaya naging silent ka ngayon? Ba't nanahimik ka? Wala ka bang napansing mali doon? Wala ka bang napansing kakaiba? Hindi mo ba napansin na yung dalawa na yun ay nagkukunwari lang? At hindi mo ba napansin na yung matanda na yun ay nagpapanggap na lingkod ni Kristo? Kasi itong si Brother Esel, kung pag-initan nito yung mga exeter, matindi, eh. Para sa followers, sa subscribers pala. Yan ang ano niya, eh. Ginagamit niya yung alitan ng MCGI. Yung galit ng MCGI, ginagamit niya sa mga pagpapaimbabaw nitong abogado na 'to. Pati yung mga exeter ginagamit din niya. Manggagamit kasi 'to, eh. Uulitin ko, Brother Esel, kung talagang may ministeryo kang tinanggap sa Diyos, uulitin ko, kung meron kang tinanggap na ministeryo sa Diyos, mangaral ka. Ipangaral mo yung katotohanan. Ipangaral mo yung totoo, tapos ipaliwanag mo yung mga hiwaga sa Revelation. Kasi 'di ba alam ano ka, eh, tumanggap ka ng ministeryo, eh. Kasi kung hindi ka tumanggap ng ministeryo, ba't nagtayo ka ng iglesia mo? Kaya kung naririnig mo 'to, huwag kang bingi-bingian, yung tenga mo linisin mo. Kasi ang hirap dito kay Brother Esel, eh. Ang pinapansin lang niya yung pagkakakitaan niya, eh. Siguro wala siyang mapapakinabang sa'kin, kaya di niya ako pinapansin. Pati si Brother Jared, nung hindi niya na mapakinabangan, masama na tingin niya kay Brother Jared, pinagsasalitaan niya na ng masama. Pero nung panahon na napapakinabangan pa niya, okay lang kahit magsalita ng labag sa Panginoon, okay lang sa kanya yan. Kasi napapakinabangan niya, eh. Nagpaparami kasi ng membro 'to, at ang paraan niya ng pagpaparami ng membro, ay yung pagsimpatya sa mga kaanib sa iglesia ni Daniel. Sa pamamagitan
ng pagtatanggol niya kay Daniel. Siyempre pinapagtanggol ba naman ni Brother Ethel si Daniel, mamahalin talaga siya ng mga alagad ni Daniel, 'di ba? Kaya nga yung subscribers niya, 15,000. Hindi daw siya kumikita dito, may napanood akong video, sabi ni Ethel, Brother Ethel, hindi daw siya kumikita dito. Kasinungalingan yung Brother Ethel. Kung hindi ka kumikita dito, ba't gagawa ka pa ng YouTube account mo, 'di ba? At kung hindi ka kumikita sa YouTube account mo, kasi ang ibig sabihin ng kumikita, pwedeng nakikinabang yun, eh. Yung kumikita kasi, mga kapatid, pakikinabang yun. At nakikinabang si Brother Ethel dito ng marami. Una sa lahat, nakikinabang siya sa mga member ng member ng Iglesia ni Daniel. Baka nga 10% ng 90% ng mga subscriber niya puro MCGI yan, puro mga Iglesia ni Daniel yan, Nakikinabang siya sa Iglesia ni Daniel. Nakikinabang siya sa mga video ni Daniel. Nakikinabang siya sa mga video ng unang tagapamahala. Nakikinabang siya sa mga Exeter. Kasi kung walang Exeter, walang pag-uusapan. Yan nga ang gusto ni Brother Ethel, yung may mapag-uusapan. At siyempre, hindi naman siya papanig sa Exeter. Kasi pag sa Exeter siya pumanig, kukunti lang. Siguro, hindi aabot ng 15,000 yung subscriber niya. Kung 15,000 man, nakalimutan ko, Siyempre, doon siya kakampi sa mga alagad ni Daniel, mga aso ni Daniel. Pero hindi ko nilalahat hindi ko nilalahat, mga kapatid. Siyempre, doon siya sa mga aso ni Daniel, na loyal kay Daniel. Doon siya siyempre kakapit, mas marami yun, Kaya, huwag mo sasabihin, Brother Ethel, na hindi ka kumikita dyan. Kumikita ka dyan, nakikinabang ka dyan sa YouTube account mo. Bias nga ito, mga kapatid, Nag-post siya ng video. Sabi niya, kayo na humusga kung talagang walang kaalaman si Daniel sa salita ng Diyos. Tapos ang ipinost niyang video, yung video ni Daniel na bata pa si Daniel, boy pa si brother yata nun, Boy pa si brother nun, kung di ako nagkakamali, Na yung video na yun, scripted. May binabasa si Daniel sa lamesa niya. At malalaman mo talagang scripted. Makikita mo tuloy-tuloy yung salita niya, talagang kinabisado, At hindi mahirap magkabisado kay Daniel. Magaling kumabisado ng salita yan kasi artista yan, Magaling kumabisado ng script yan. Isipin mo naman, sasabihin mo sa tao, kayo na humusga kung walang kaunawaan si Daniel sa kasulatan. Tapos ipapakita mo yung video, bata pa si Daniel, buhay pa si brother, na yung video na yun scripted. May binabasa si Daniel, diba? Patas ba yan, Brother Ethel? Bias yan, Hirap kasi dito sa taong to, itong malaking mama na to. Hindi pala malaki to, malaking muka. Bias kasi to, Lahat ng paraan gagawin niya, makasipsip lang kay Daniel, Paparami kasi. Kung talagang gusto mong malaman ng tao kung talagang may pangunawa si Daniel, may kaunawaan si Daniel sa salita ng Diyos, yung gagamitin mong video, Brother Ethel, yung video niya sa panahon ngayon, na siya na ang punong katiwala. Hindi yung kukunin mong video pagka luma-luma, buhay pa si brother nun, At ang matindi nito, scripted yun. Kasi yung video na yun, napanood ko yun, kung di ako nagkakamali, 22 ako. Ay 22 tuloy, 32 o 33. At nung napanood ko ng mga panahon na yan, ulitin ko, napanood ko yung video na yun, 22. Ay, 22 na naman. 32 o 33. Ngayon, 35 na ako. Nung napanood ko yung video, 32, kung di 32, 33. Pero palagay ko, mga kapatid, 32, Baka 32 ako noon, Hindi ako sigurado. At nung napanood ko yung video na yun, nung panahon na yun, sinabi ko na sa sarili ko agad, scripted yan. Ngayon nga lang, kaninang umaga, pagising ko, Kasi kagabi ko pinanood yung video, magre-record sana ako sa video na yun, Binura ko muna. Paggising ko sa umaga, nandito ako sa may, namin, bandang sala, malapit. Dito ako sa isang kwarto na lang pala. Nakaupo ko dito. Lumapit sa akin yung asawa ko. Hindi pala pagkagising kasi nagluto pa ako, Nagluto, namalengke asawa ko.
Pero nung nakaupo na ako dito sa may isang kwarto, na kasi sa inuupahan namin, lumapit sa'kin yung asawa ko, naikwento ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, "Naalala mo ba yung bidyong napanood natin dati na ang bilis ni Daniel magsalita?" Alam mo sabi ng asawa ko, mga kapatid, yung scripted. Oh, hindi ko binabanggit yung scripted, mga kapatid, Ang tinatanong ko lang sa asawa ko kung naaalala pa niya yung video na napanood namin dati. Na kung di ako nagkakamali, ang edad ko no'n 22, 22 na naman, 32. 35 na ako ngayon, mga kapatid, at napanood ko yung 32. Yun yung ipinost ni Brother Esel na gagawin daw basihan kung si Daniel ba ay may pang-unawa sa Biblia. Magaling 'to magaling 'tong maghilot ng mga video, Talagang makikita niyo intentional, mga kapatid, bias 'tong na 'to, malaking mukha na 'to, Itong abogado na 'to bias 'to, Siguro kung maging abogado 'to marami 'tong palulusutin na kriminal, Bias, 'di ba? O wag naman marami, siguro makapagpapalusot siya ng kriminal. Kasi isipin niyo naman ginagawa niya, sabihin mo, sabagay niya, YouTube account niya 'yan, hindi naman natin siya puwedeng pigilan, Pero karapatan nating ihayag yung totoo. Isipin mo 'yan, sasabihin mo, kayo na humusga, mga kapatid. Parang gano'n sabi niya, kung talagang may pang-unawa ba si Daniel o wala. Tapos nag-post siya ng video. Isang buong pangangaral ang ipinakita niyang video. At yung video na yon, matagal na yon, buhay pa si brother nun. At yung video na yon scripted. Ulitin ko, scripted. May binabasa siya sa lamesa. At kahit wala siyang binabasa sa lamesa, malalaman mong scripted. Kasi kung paano niya salitain yung mga sinasalita niya, malalaman mo kung sino yung nagsasalita, si brother. Tinuruan siya. Kaya napakalaking bias nito, At yung video na ipinakita niya na yun na gagawin daw basihan, kasama yun sa video na ipinakita niya tungkol dun sa Exeter. Yan. Ulitin ko, Brother Esel, isipin mo napakaraming video ni Daniel, na nagkalat ngayon, sa panahong siya na ang punong katiwala. Bakit hindi yun ang kinuha mo? 'Di ba? Bakit hindi yun ang kinuha mo para gawing basehan ng tao? Kung talagang may pang-unawa si Daniel, may kaunawaan, meron siyang unawa sa Biblia. Bakit hindi yun ang kinuha mo? Kasi alam mo makakayag si Daniel na hindi talaga siya sa Diyos. Sa diablo siya. 'Di ba? Isipin mo yun, talagang pinag-isipan nito ni Brother Esel, kumuha pa ng video na pagkaluma-luma na buhay pa si brother, na yung video na yun na nagsasalita si Daniel ay scripted. Isipin niyo yan. Isipin niyo 'tong pagka-bias nitong lalaking 'to. Kaya ikaw, Brother Esel, ang dami sinasabi ko. Ise-send ko sa yung link na 'to para mapanood mo 'to. Pero sigurado mananahimik ka ulit. Kagaya yung sinasabi niya na lahat daw ng maliligtas ay dadaan sa malaking kapigkatian. Hindi siya nag-reply dun, Ayaw niyang mag-reply. Wala kasi siyang maisagot. Tsaka yung video niya na na para lang daw kay Juan, kung di ako nagkakamali, ang sabi nito ni Brother Esel, para lang daw sa hinaharap ni Juan yung revelation. Hindi mo pwedeng pabulaanan yan, Brother Esel, nasa video mo yun, na sinasabi niya, para lang daw sa hinaharap ni Juan yung revelation na ibinigay sa kanya ng anghel na mula sa Panginoon, na ibinigay ng Ama sa Panginoon. Hindi para kay Juan lang yun, para yun sa lahat ng mga kapatid sa iglesia na mabubuhay sa mga panahong binanggit doon sa Revelation. Yan ang hirap kasi sa'yo, kakasipsip mo kay Daniel, mga pinagsasabi mo malalayo na, Isipin niyo, mga kapatid, isa pang dahilan kung bakit bias 'tong taong 'to. Nag-post siya ng video patungkol dun sa isang Exeter. Sa dami-dami ng video ng Exeter na yon, at sa haba-haba ng video ng Exeter na yon, mga kapatid, ang kinuha lang niya na ipinokus niya yung pagmumura. Hindi natin alam kung bakit nagmura yung Exeter. Maaaring may nabigla siya, nagalit siya. Hindi natin alam kasi bigla-bigla pwede kang magalit, mga kapatid, Pero ang nakakatakot yung hindi nagagalit. Magaling magpanggap yun, ibig sabihin. Hindi nagagalit. Pero mga kapatid, ang tinutukoy ko dito, hindi yung kasi ang Panginoon natin hindi talaga nagalit yun kasi Diyos yun,
Hindi talaga magagalit yung mga kapatid. Hindi nagkasala yun, eh, at hindi yun tao. Ang tinutukoy ko sa tao, yung taong talagang hindi mo makikitaan ng galit, mga kapatid. Talagang ang amo magsalita, lambing-lambing. Pero hindi rin pala mga kapatid 'no, kasi nagagalit din pala yung kuya nito, ni Brother Esel. Kasi hindi ba puwedeng ituring na galit yung sasabihin mo tatanggalan mo ng ngipin yung tao? Hindi ba puwedeng ituring na galit yung sasabihin mo na masusunog yung gulugod ng tao sa impyerno? Hindi ba maituturing na galit na sasabihin mo sa mga naniniwala sa'yo, "Oh, sa lahat ng naniniwala sa'kin, 'wag niyo ng tatangkilikan ng Supitek dahil hindi niya kami pinagbigyan." 'Yan. Kasi yung Supitek hindi siya pinagbigyan, eh, parang magko-concert yata sila dun, eh, o may gagawin silang event. Hindi siya nagpagbigyan ng Supitek, 'di natin alam ang dahilan. Kasi kagaya ng unang tagapamahala, hindi nila sinasabi yung totoo, eh, basta lang sila nagsasalita na nagsasalita, ah, hindi rin niya sinabi dahilan. Pero ang masaklap kasi nito, silang dalawa ng Supitek ang may hindi pagkakaunawaan dahil hindi siya napagbigyan. Pero ang ginawa nitong Daniel, nag-ano siya, nag-televise siya sa TV show niya, na ang sabi niya, "Lahat ng naniniwala sa'kin," siyempre kasama dun yung mga member sa iglesia, "Wag niyo ng tatangkilikin ang Supitek." Isipin mo, hindi ka lang napagbigyan, siniraan mo na yung kumpanya ng isang tao na wag tatangkilikin. Yan ba yung sa Diyos? At hindi ba puwedeng maituring na galit yan? Ah, Hindi lang naman ang pagmumura ang galit, eh. Hindi lang naman sa pagmumura makikita ang galit, eh, kung may galit yung tao. Ang ginawa kasi ni Brother Esel, ipinokos niya yung videos dun sa tao, pinutol niya at ang itinira niya yung pagmumura. Tapos yung video naman ni Daniel, ang itinira niya yung sinasabi ni Daniel na pinakain kita sa palad ko, pinalibing ko yung kamag-anak mo, 'di ba? Sa tutuusin, eh, kung iisipin niyo mga kapatid, kung talagang lingkod ni Kristo si Daniel Razonable, na kawatan, hindi niya sasabihin 'yan, eh. Kasi kung ginawa niya yung pagtulong na yun, hmm, sa gabay ng banal na espiritu, at kung ginawa niya yung pagtulong na yun sa pag-ibig niya sa Ama, hmm, at kung ginawa niya yung tulong na yun dahil alagad siya ng Panginoong Jesucristo, wala siyang dapat ipagmamuri sa kanyang sarili. Hindi niya dapat isumbat yun. Ang dapat niyang gawin, sagutin niya yung mga ipinupukol ng taong yun, ng Exeter. Kasi 'di ba lagi nagsasalita yung Exeter na yun tungkol kay Daniel. Ang dapat niyang gawin, huwag siyang manumbat ng mga inaibigay niya, naitulong niya, pati yung pagpapalibing niya. Ang dapat niyang gawin, sagutin niya yung mga sinasabi nun, lahat sagutin niya. Yung pangangalunya niya, lahat-lahat sagutin niya. Eh, ngayon wala siyang maisagot kasi totoo yung sinasabi ng lalaki. Kaya nga ang utos ni Daniel, ipa-block yung lalaki na yun sa mga kapatid sa iglesia ni Daniel. At ang nagsabi niyan si Brother Esel, kaya ako nalaman. Yan, ganito lang yung mga kapatid, eh. Kung nagsisinungaling talaga yung Exeter na yun, wala siyang dapat ikatakot, hindi niya na kailangang manumbat, ah. Ang kailangan niyang gawin, sagutin niya yung sinasabi ng Exeter. Patunayan niyang nagsisinungaling yung Exeter, gano'n dapat. Eh, dahil hindi niya mapatunayan kasi alam niyang mali siya, nadesperado si Daniel Razonable, nakawatan. Ang ginawa na lang niya, isinumbat na lang niya yung naibigay niya. Kasi ganyan ang gawain ng mga taong walang taong mapagpaimbabaw, taong tumutulong dahil sa pakinabang. Kasi kapagka tumulong ka kapatid, ng pagtulong mo, eh, para lang sa pakinabang, para lang makinabang ka, darating at darating sa punto talaga isusumbat mo 'yan, eh. Kasi hindi kusang loob, eh. Lagi niyo tatandaan ang tulong na kusang loob na nagawa mo dahil sa gabay ng banal na espiritu at nagawa mo dahil lingkod ka ni Kristo, hindi mo nagawa dahil sa sarili mo, ay hindi niya isusumbat 'yon. Isa sa pinakamaiksing salita, walang tunay na Kristiyanong gagawa ng ganyan, na isusumbat niya lahat ng naibigay niyang tulong. Walang ganyang Kristiyano. Ang Kristiyano sumasagot ng tapat. Hmm. Kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Hindi siya gagamit ng mga ibang alibay, at kung wala na siyang makuhang alibay, isusumbat na lang niya yung naibigay niya. Walang ganong Kristiyano. Hindi napansin ni Brother Esel yun, kasi hindi rin siya tunay na Kristiyano. Hindi naman tunay na Kristiyano 'to, at walang pamamahalang tinanggap 'to sa Panginoon. Kasi kung tumanggap ng ministeryo 'tong taong 'to,
dapat nangangaral ka lang. Ipangaral mo lahat ng ipangaral mo ang katotohanan, magbautismo ka ng tao, bautismohan mo yung mga tao. Hindi yung ginagawa nito, hakot ng iba't ibang pananampalataya, ang hakot ng iba't ibang sekta. Pagsasabungin niya sa harap niya, tapos siya leader, siya yung hukom. Yan ba ang gawain ng tumanggap ng ministeryo? Ang tumanggap ng ministeryo, nangangaral. Hindi naman ginawa ni Pablo yan eh, na naghakot siya ng iba't ibang pananampalataya tapos pinagsabong niya sa harapan niya tapos naging hukom siya eh. Ang ginawa ni Pablo at ng mga kapatid nating apostol na tumanggap ng ministeryo ay nangaral, nangaral, nangaral ng katotohanan. Yan mga kapatid, tatapusin na natin tong video. Pero ulitin ko itong Brother Esil na to, nagulat ako, tumahimik lang siya sa video, wala siyang sinabi. Kita niyo yung mata niya, mukhang masama pa tumitig. Mukhang masama pa loob eh. Yan. Ano ko to, isesend ko kay Brother Esil na abogado ni Daniel. Itong video na to. Tignan natin kung sasagot siya. Isesend natin dito sa comment link niya. Ay, magkano tayo ng comment? Ay, hindi. Mag-send na lang tayo ng link. Mamaya. Isesend natin tong link na to sa comment para malaman natin tong sagot ni abogado. Ay, abogado, Brother Esil. Alam niyo, di naman ako nang lalait mga kapatid eh. Hindi ba katangahan yung ginagawa niya? Katangahan yan na sinasaksihan niyang mali yung mga Exeter, bulaan yung mga Exeter, samantalang wala naman siyang idea. Hindi naman siya member ng Iglesia ni Daniel. Hindi naman niya kilala yung mga Exeter. At saka sa dami-daming Exeter na naglabas ng video, bakit yung dun lang sa isang lalaki yung pinag-iinitan niya? At pinuputol pa niya. Matindi tong taong to eh. Sa paghahangad niya na sumipsip sa Iglesia ni Daniel, lahat ginagawa niya. Pati yung pagsisinungaling. Pagiging bias. Sige mga kapatid, i-play lang natin ulit hanggang sa matapos ang video. Humarap lang siya. Nanginginig pa sa takot sa harap. Mga kapatid nakita niyo naman natapos ang video, wala siyang sinabi. Ay lang, nakatunga nga lang siya mga kapatid. Di ko alam kung anong iniisip niya. Kasi kung totoo ulitin ko mga kapatid, dadagdag lang tayo ng konting salita. Kasi kung totoo talagang may banal na espiritu, malalaman niya yung mga mali doon sa video na napanood natin eh. Kasi kita niyo naman, alam na alam niya yung mga mali doon sa Iglesia ni Daniel. At ang mali, yung mga umalis, na para bang kilalang-kilala niya. Pero bukod tangi, hindi niya alam yung nangyayari dito sa pinalalabas niyang video. Diba? Mahal ng bayad yan, sabi dito sa huwag na natin pansinin yan. Dapat nagsalita tong Esil na to. Sige mga kapatid, hanggang dito na. Uulitin ko mga kapatid, kung mapapanood nyo man to, sa mga kaanib sa Iglesia ni Esil, naku, mag-isip-isip na kayo. Baka mamaya sumasampalataya kayo sa Panginoon ng walang kabuluhan. Baka yung pananampalataya nyo walang kabuluhan. Kagaya ng pananampalataya sa Iglesia ni Daniel, na wala ring kabuluhan. Parehas kasi itong negosyante itong mga dalawang to, si Daniel at si Brother Esil Parehas na ang gusto nito simpatya papuri, paimbabaw. Tsaka ang pangit naman ng ginagawa ni Brother Esil. Isipin mo yan. Gusto mong magpaimbabaw tapos gagamit ka ng ibang tao. Di ba? Gaya mo na lang si Daniel, mamigay ka ng mga pagkain, ng lugaw, na kapirasong lugaw, tapos bili ka ng mamahaling camera. Ulitin ko, bili ka ng mamahaling camera, nagkakahalaga ng 1,000. 50,000, 30,000, tapos magluto ka ng lugaw halagang 500. Ipamigay mo doon sa mga tao, sa mga bata, tapos videohan mo gamit ng kamerang binili mo ng nagkakahalaga ng 1,000, 30,000, 50,000. Kasi ganyan ang ginagawa ni Daniel Halos lahat-lahat, kaliit-liitan, pating lugaw na isang kapirasong lugaw. Pupuntahan ng production team niya yan para i-record. Kasi may production team si Daniel Yun yung mga nagte-televise ng mga ginagawa nilang paimbabaw. Kaya talagang intentional. Sige mga kapatid, hanggang dito lang. Pagpalain naman kayo ng Panginoon. Amen.